Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin na reaction itong ginawang pagdalaw nito si Papa Dins dito kay Nanay Mercy. At ito nga guys, nung dumating sila Papa Dins dito kay Nanay Mercy, ay kagad naman silang pinapasok nito si Nanay Mercy doon sa kanilang bahay. At pagkapasok dito ni Papa Dins ay ang una niyang kinumusta ay itong mga grades nitong si Sandra. At habang pinapakita nitong si Sandra yung kanyang mga grades dito kay Papa Dins, ay naitanong ni Papa Dins yung patungkol doon sa cellphone nitong si Sandra na nakasangla. At ang sabi dito nila Nanay Mercy ay hindi pa nga daw po natutubos. Ang cellphone ito guys ay ito yung cellphone na iniregalo ni Papa Dins dito kay Sandra. At yun nga po, sa kasamang palad ay dahil sa nagipit ito sila Nanay Mercy ay naisanla itong cellphone na ito. At dito guys, sa pagtatanong ni Papa Dins patungkol doon sa cellphone, ay nabanggit din itong si Nanay Mercy na yung cellphone naman ni Dadan ay nawala daw noong nakaraang araw lang. At ito nga daw po ay nawala doon sa kubo. Yung kubo doon sa labas lang ng gate ng kanilang bahay. At doon daw nga kasi natulog itong si Dadan nung nakaraang araw kasama yung dalawa niyang kaibigan. At nung gabi nga daw po na bago ito mawala, ay kasama pa ni Dada na nanonood dun sa kanyang cellphone yung dalawa niyang kaibigan. Kaya lang ay itong si Dadan ay doon na natulog sa kubo kasama yung dalawa niyang kaibigan. At nung gising nila ng umaga ay wala na yung si cellphone. Noong una nga daw ay inakala lang nila na nalaglag lang doon sa baba ng kubo. Pero nung hinanap nila ay hindi na rin nila nakita. Kaya sabi dito ni Papa Dins, ay ang sarap mawalan. Hanggat minawawalaan niya, ay sige lang. Kung tutuusin naman guys, ay hindi lang naman isang beses itong nawala mga ito. Katulad nga po nung unang cellphone ni Sandra na ibinigay ni Papa Dins. Ito'y nawala din po dun sa dati nilang pwesto. Yung pwesto nilang ginawa nilang karinderya. At hindi lang yung cellphone ni Sandra ang nawala doon, kundi may mga pera din sila na nawala doon. Kaya nga doon pa lang ay sinasabihan na ito ni Papa Dins mga ito na mag-ingat, maging masinop. Pero sa kabila ng mga paalala ni Papa Dins na yon, ay heto na naman.
naulit na naman. Nawala na naman sila ng cellphone. At ito nga yung cellphone ni Dadan. Kaya sabi nga ni Papa Dins, ay baka sa susunod ay manakawan na naman sila. Pero sabi naman nitong si Nanay Mercy, ang paliwanag nitong si Nanay Mercy, ay pinapalalahanan din daw nila itong si Dadan. Kaya lang, ay mukhang sa kabila ng mga paalala nilang yun, ay wala naman nakikinig. Dahil ito nga, nawala na naman si cellphone. At matapos nga po nila mapag-usapan itong tungkol dito sa cellphone, ay kinumusta ni Papa Dins yung patungkol dito sa planong pagtitinda ulit nitong sila Nanay Mercy. Dahil ang banggit nga nito si Nanay Mercy ay magpapagawa siya ng kariton. At eto nga po, sinabi ni Nanay Mercy na may kariton na daw sila. Kaya lang, ay tila ba naloko itong si Nanay Mercy nung kinuhanan niya ng kariton. Dahil hindi daw sumunod yung kinuhanan niya ng kariton sa kanilang usapan. Dahil yung kariton na nakuha niya, kumbaga, ay marami pang kulang. Marami pang kailangang ayusin dito sa karitong ito. At maging yung pintura nga daw ay hindi ito napinturahan. Kaya ang tingin ni Nanay Mercy ay naloko siya nung kanyang kinuhanan. At nung tingnan nga po nito si Papa Dins, itong kariton na binabanggit ni Nanay Mercy, ay talagang masasabi natin na hindi talaga ayos. Dahil napansin natin na yung nakakabit na yero ay hindi maganda ang pagkaka-welding o hindi maganda yung pagkakakabit. Yung babang bahagi kasi ng yero ay hindi nakakabit doon sa bakal. At bukod doon ay yung gulong ay hindi nga daw po nalagyan ng bearing. Pero ang sabi daw noong kinuhanan nila ay nilagyan daw yun ng bearing. Baka daw nalaglag lang nung itulak nito sila Dadan. Pero nung tiningnan ni Intoy, yung klase ng gulong, kung nilagyan nyo ng bearing, hindi naman basta-basta malalaglag yung bearing. Dahil may lock Nakita naman natin guys sa video, na kung talaga nilagyan nyo ng bearing, ay hindi naman basta-basta malalaglag yung bearing ng ganun-ganun lang. At saka kung talagang nilagyan nila yun ng bearing at nanlaglag, ibig sabihin, hindi maayos ang pagkakalagay nila ng bearing. Dahil sa simpleng tulak lang, ay nanlaglag si bearing. Yun ay kung totoong nilagyan nila ng bearing. Pero sa tingin ko guys, ay hindi talaga yung nalagyan ng bearing. Kasi tama si Intoy Hindi malalaglag yung bearing na yon kasi may lock. At saka napansin din natin na manipis lang yung ginamit na plain sheet dito sa kariton na ito o yung yero na cover nung kariton. Napakanipis lang guys. Dahil nung kinakatok nila Papa Dins yung yero ay rinig naman natin na napakanipis lang nung inilagay na yero dito. At yung ganong klase ng yero ay napakadali lang nung masira. Napakadali lang nung mabulok. At bukod nga do sa manipis yung yero, ay hindi pa nga naikabit ng ayos. Dahil kung makapansin nyo nga yung baba, ay kumakalampag dahil hindi nakakapit dun sa bakal. At dagdag pa nga nitong si Nanay Mercy, ay doon sa may parte ng gulong, ay may parang crack daw. Kaya masasabi natin na may panloloko talagang nangyari dito. Dahil kung usapan nga nila ay kukuhanin ito o ibibigay ito nung kinuhanan nila Nanay Mercy na maayos, ay kita nyo naman yung klase ng kariton ay talagang hindi maayos. At yun nga daw pong bakal na yun ay ang nagpintura pa nun ay itong sila Dadan. Kumbaga doon sa ibinayad ni Nanay Mercy na 3.5 ay hindi pa kasama doon yung pintura. Pero ang nasa usapan daw nila ay pipinturahan yung karito na yon. At yung guys ay bukod pa yung gulong. Doon sa 3.5 na binayada ni Nanay Mercy ay frame pa lang yon. Wala pa yung gulong. At si Nanay Mercy pa ang bumili ng 3 gulong na nagkakahalaga nga daw po ng 900 yung 3 gulong na yon. Ibig sabihin,
300 yung isa. At maging yung bearing nung gulong ay si Nanay Mercy din ang bumili na nagkakalagang 45 pesos ang bawat isa. Kaya nga lang ay yung isang bearing ay hindi na ilagay nung may-ari na kinuhanan nga ni Nanay Mercy nung karito na yon. Kaya sabi nga dito ni Papa Dins ay bakit kinuha nitong sila Nanay Mercy nang hindi pa talaga ayos. Pero ang sagot dito ni Nanay Mercy ay nagmamadali na rin daw kasi sila. Dahil gusto nilang makapagsimula na nga ulit ng kanilang munting negosyo. Kaya nga lang, dahil sa pagmamadaling ito ni Nanay Mercy, ay ang nakuha niyang kariton ay palpak. At ito nga, kahit palpak, sabi ni Nanay Mercy ay pagtsatsagaan na lang nila. Alam nyo guys, sa pangyayaring ito ay nakita natin o napansin natin dito kay Papa Dins na nadismaya siya. Kumbaga hindi man siya nadismaya katulad ng pagkadismaya niya kay Ate Rose, ay dito sa pagkakakuha nga ni Nanay Mercy nitong kariton na nakita naman natin na talagang palpak, ay may pagkadismayang naramdaman tayo dito kay Papa Dins. Na kung tutuusin naman talaga guys ay nakakadismaya. Dahil isipin mo, yung pera kasi na ibinayad dito ni Nanay Mercy ay nanggaling sa sponsor. At yung perang yan ay hindi naman po pinupulot yan ng mga nagpapadalang sponsor dito kay Nanay Mercy. Kumbaga pinaghirapan yan ng mga nag-sponsor sa kanila. Kaya dapat sana ay sinigurado nitong si Nanay Mercy na yung item na kukuhanin niya ay maayos na maayos. Yung wala talagang problema. Ay kaya lang, dahil nga sa pagmamadali nitong si Nanay Mercy, ay ito yung kinalabsan. Palpak yung kanyang kariton na nakuha. Yan minsan kasi yung hirap sa nagmamadali. Dahil sa kamamadali natin, ay minsan talaga o kadalasan ay sumasablay tayo. Di bali kasi na medyo mabagal basta't pulido. Lalo na nga paglalaanan natin ito nang medyo may kalakihan din namang halaga. At ang halaga nga ito ay pinagkatiwala sa kanila ng butihing sponsor na nagmamahal sa kanila. Kaya para dito kay Nanay Mercy, siguro ang mensahe ko dito ay sana sa susunod sa mga ganitong pagkakataon ay pag-isipan muna niya na maayos. Kumbaga pag-isipan muna niya ng mabuti. Siguraduhin muna niya yung bawat gagawin niya para hindi naman masayang yung mga ipinapadala sa kanilang pera ng mga nag-i-sponsor sa kanila. Dahil sabi ko nga, ay hindi naman yan pinupulot lang ng mga nagpapadala sa kanilang sponsor. Yung perang yan ay pinaghihirapan din nila. Kumbaga, dapat yung mga desisyon nila ay sinisigurado nila. Dahil alam naman nila na ilang beses na silang nagkamali ng desisyon. Katulad na nga lang halimbawa, nung sila'y nandun pa sa pwesto nila. O diba, nagkamali sila ng desisyon doon. Na umalis sila doon. Dahil kung tutuusin guys, napakaganda na ng pwesto nila doon. Pero sabi nito si Nanay Mercy, ang isa sa naging katwiran nito, ay parang nadismaya siya na lagi nga siyang nawawalan doon. At bukod doon, ay tila hindi na nila kayang bayaran yung upa doon sa pwesto. Na kung tutuusin naman, napakalakas ng tinda nila doon Kaya nga lang, itong si Nanay Mercy kasi may katandaan na rin. At ang katuwang lang naman talaga niya doon ay itong mga batang kinupkup niya. Ito nga si Dadan, si Sandra, si Prince Boy, at saka itong si Lira. Na kung tutuusin ay napapakinabangan lang naman talaga niya dito na maayos ay itong si Dadan at si Sandra. Bagamat itong si Prince Boy
ay kahit pa paano naman ay napapakinabangan na rin ito si Nanay Mercy. Pero syempre, mga bata pa rin itong mga ito eh. At bukod doon, ay nag-aaral pa rin itong mga ito. Kumbaga hindi pa rin makatutok ito na tumulong dito kay Nanay Mercy. Kaya naging desisyon ni Nanay Mercy ay bitawan yung napakagandang pwesto na yon. At bumalik sila dito sa bahay nila. Dahil dito nga naman sa bahay nila ay wala naman silang inuupahan. At ang isa pang katwiran kasi ni Nanay Mercy, kaya niya binitawan yung pwestong yon, ay yun nga, nahihirapan siya. Dahil halos ay solo niya yung mga gawain doon. Lalo na nga itong sila Dadan at Sandra ay nasa eskwelahan. Kaya lang, nung lumipat sila dito sa dati nilang bahay, oo nga't hindi sila nabayad, pero parang mas naging mahirap yung kanilang naging kalagayan. Dahil ang ginagawa nito si Nanay Mercy ay magluluto siya ng mga ulam at saka mga merienda. Tapos ilalako nitong si Dadan at ni Sandra doon sa dati din nilang pwesto. Doon sa kanilang inalsan. Doon sa tapat ng kanilang inalsan. Kumbaga para sa akin, kung akong titingin dito, ay dobling hirap lang yung kanilang ginagawa. Dahil nung sila ay panahong nandun sa pwesto, pagkakaluto nito si Nanay Mercy, ay i-display na lang niya doon sa estante yung kanya mga tinda. At suki na naman niya yung mga tricycle driver doon. Kumbaga hindi na maghihirap itong si Dadan at saka si Sandra sa paglalako. Pero nung lumipat nga sila dito sa dati nilang bahay, ay kinakailangan pa nitong sila Dadan at Sandra na ilako doon sa inalsan nilang pwesto. Kumbaga doon pa rin sila naglalako sa pwestong yon. Kaya para sa akin, dobling hirap lang ang nangyari. Siguro ang naiba nga lang ay hindi na sila bumabayad ng pwesto. Pero kung tutuusin naman kaya-kaya naman nilang bayaran yung upa doon sa pwesto eh. Dahil malakas yung benta nila doon. Pagkakaluto nga nila ng ulam ay hindi pa umaabot ng tanghali ubos. Pagpupunta nga nila Papa Dins doon ay ubos na yung kanilang nilutong ulam. Kumbaga, ang kakailanganin lang sana ni Nanay Mercy doon ay yung makakatuwang. Na kung tutuusin pwede naman silang humanap na makakatuwang nito si Nanay Mercy na babayaran na lang nila o pasisweldohin nila. Dahil alam nyo guys, sa totoo lang, napakaganda ng pwestong yun eh. Kung may makakatuwang lang itong si Nanay Mercy, ay malaki talaga ang kikitain nila doon. Napakalakas ng tinda nila doon. Dahil kung matatanda natin guys, nung itong si Ate Allen ay nakakatuwang pa nitong si Nanay Mercy, ay talagang nakita natin na umunlad yung kanilang pwestong yun. Dumami yung paninda nila. Kumbaga, utay-utay lang na nalugmok yung kanilang kabuhayan na yon, yung kanilang negosyo na yon, nung umalis itong si Ate Allen. Kaya kung naging madiskarte itong si Nanay Mercy, at ang ginawa niya ay kumuha siya ng makakatuwang niya doon, kahit bayaran na nga niya ang araw, ay kayang-kaya niya yun. Siya lang yung magluluto. Tapos yung katuwang niya, ay siya yung magpiprepare ng kanyang lulutuin. Makakatuwang niya sa pagpiprepare ng kanyang lulutuin. At maging sa paghuhugas ng pinggan o na magagamit doon sa karinderya. Na kung tutuusin itong si Dadan naman at si Sandra, pagkakagaling sa eskwelahan, ay tumutulong din ito kay Nanay Mercy. Hindi naman ito kasi yung klase ng bata na pasaway at problema pa ng kanilang mga magumagulang. Itong mga batang ito, itong si Sandra at si Dadan, ay nakita naman talaga natin na ito'y nagiging katuwang nitong si Nanay Mercy. Kumbaga malakas na katuwang nitong si Nanay Mercy itong si Dadan at si Sandra. Kaya nga lang ay limitado yung tulong pa nitong si Sandra at ni Dadan gawa nga ng pag-aaral nila. At ito nga ngayon, magsisimula ulit sila ng panibagong negosyo. Nagamit nga itong kariton. At sana naman
itong muling pagkakataon na ito na ibinigay ni Papa din sa kanila ay mapag-ingatan na nila. Sana ngay mapalagunan nila ito. Dahil sabi naman ni Nanay Mercy ay mas kabisado niya ang ganitong galawan. Dahil dati na daw niya itong nagawa. Dati din daw na may kariton siya at nagtitinda-tinda din siya ng mga kakanin. Sana nga. Sana'y hindi nila sayangin o sana'y hindi muling masayang itong another pagkakataon na naman na ibinigay sa kanila ni Papa Dins na ito. Dahil kung tutuusin ay pang ilang beses na ito na pagkakataon na ibinigay ni Papa Dins. Sana nga ay mapahalagahan na nila ito ng ayos. Kumbaga, nabiguman sila dun sa ilang beses na pagbibigay dito ni Papa Dins ng pampuhunan o ng pagkakataon. Ay sana naman sa pagkakataon ito ay talaga magtagumpay na sila. Alam naman natin na itong sila Nanay Mercy ay hindi talaga ito kayang tiisin ni Papa Dins. Dahil ang tinitingnan dito ni Papa Dins ay itong sakripisyo ni Nanay Mercy sa pagpapalaki dito sa kanyang mga kinupkop na pamangkin at mga apo na itinuring na kanyang mga anak. Kumbaga, dito naman kasi kay Lasandra, Kadadan, at dito nga kay Prince Boy at Lira, ay ang tumatayo na talagang magulang ay itong si Nanay Mercy. At solo niya itong iginagapang para mabuhay itong mga ito. Para mapag-aral at mabigyan ng maayos na buhay. Kaya naman kahit ilang beses na nabigo ang mga ito, ay hindi ito mabitaw-bitawan nito si Papa Dins. At nakita din naman natin na masisipag itong mga ito. At bagamat ilang beses itong nabigo, ay wala pa naman tayong nalaman na itong mga ito ay nagsinungaling ng katulad nito sa Ate Rose. Bagamat may mga ilang bilin itong si Papa Dins na hindi nasunod nito sila Nanay Mercy, ay pinagtatapat naman nila yung totoo. Kumbaga hindi sila naglilihim. Yun naman yung kagandahan dito kay Nanay Mercy. Kumbaga, kahit alam niyang bigo siya, ay nagiging totoo naman siya. Yun naman kasi yung isa sa mahalaga yung pagiging tapat, yung pagiging honest. Di ba guys? Kasi kung magsisinungaling ka, sa bandang huli na may lalabas at lalabas din ang totoo. Katulad na nga lang nito nangyari kay Ate Rose. Na yun, sa pagsisinungaling niya, hindi din nagtagal, ay nalaman din ni Papa Dins ang totoo. At ang ending, ay sobrang nadismaya itong si Papa Dins. Mas nakakadismaya naman talaga kasi guys, yung pagsisinungaling, kisa dun sa oo nga't nabigo ka pero nagsabi ka naman ng totoo. Kaya dito kay Nanay Mercy, good luck po sa inyo. Sana nga itong binigay ni Papa Dins na muling pagkakataon sa inyo na magkaroon kayo ng puhunan, sana po ay mapaunlad nyo na. Sana po ay maging tama na yung diskarte nyo. Bagamat dito nga sa kariton na kinuha nyo, ay aminado naman kayo na palpak ang pagkakakuha nyo dito. Pero yun nga, sabi ko nga, ang kagandahan dito ay naging tapat kayo kay Papa Dins. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po doon sa patuloy pong sumusuporta sa akin at sa walang sawa pong nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun po, bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong si Ma'am Nerisa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta. At wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. At maraming salamat po ma'am sa blessing nyo pong ipinaabot sa akin sa aking kaarawan. At ang Panginoon Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya
dahil sa inyo pong kabutihan. At ganon din po dito kay MK Inday Okray, shoutout po sa inyo. At ganon din po dito sa aking mga kasamang reactor na sila Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Taong Gala, Mamplers Channel, Kalingap Turak, at Katangay PLC. Shoutout po sa inyo. At makisuporta na rin po ng aking mga kasamang reactor na yan. Dito nga po kay Ka-Business Official at Papadins TV. Muli po ay maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.